Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jinky Sir Neb. Magsishare po sana ako ng kwentong katatakutan sa inyo. Personal ko po itong karanasan, kaya ginagaransya ko sa inyo na totoo ito. Tungkol ito sa aswang na nakita ko noong bata pa ako. Malapit ang bahay namin sa Bulkang Mayon. Sa totoo lang po, kapag nagbubuga siya ng usok ay damang-dama namin sa bahay ang init. Ganun kami kalapit sa bulkan. Pero maganda kasi magtanim sa paligid niya dahil napakataba ng lupa, kaya hindi kami makaalis. Marami kasi kaming tanim na mga pili at yun ang isa sa kinabubuhay namin. Masarap yun ulamin, kapares ng hingmay. Ang kababalaghan na isishare ko ay may kaugnayan sa pili. Noon kasi ay lumayas ako sa amin dahil sa napakababaw na dahilan. Inubusan ako ng pili ng mga kapatid ko kahit ako naman ang nagpakuha noon kay tatay. Iyak ako ng iyak at inaway ang mga kapatid ko, kaya napalo ako kay nanay. Noong natutulog na sila ng tanghali ay umalis ako. Kako sa isip ko ay lalayas na ako. Total naman ay hindi ako mahal sa amin. Siguro mga nasa 7 o 8 taon ako noon. Nagpalakad-lakad lang ako hanggang sa inabot na ako ng gabi. Ginutom na ako at lahat. Umiiyak na naman ako dahil bukod sa takot ay gutom na rin nga ako. Hindi ko na alam kung anong oras na, basta napakadilim na. Nakarating ako sa bahay ng lola ko, pero hindi ako pumasok sa loob. Naroon lang ako sa may likod ng mga halaman at nakaupo sa lupa. Iyak ng iyak dahil sa gutom. Maya-maya ay tumayo na uli ako para umalis. Hindi ko alam kung saan na ako papunta noon, pero hindi pa ako nakakalayo ay napahinto ako sa paglalakad dahil may narinig akong kakaibang tunog. Parang basang damit na pinapagpag. Yun bang kapag magsasampay ng nilabhan? Ganoon ang tunog, pero sunod-sunod. Hindi ko na lang inintindi noong una, pero natatakot na ako. Dire-diretso pa rin ako hanggang sa parang lumakas na yung tunog. Parang malapit na sa akin yung gumagawa ng tunog na yon. Nagpalinga-linga pa ako at nakita ko sa bandang kanan ko na may babaeng nakalutang. Kinakampay niya yung mga kamay niya, pero kakaiba yung mga kamay niya dahil may balat na nakadikit mula sa mga daliri niya sa kamay papuntang braso hanggang sa may gilid ng katawan, bewang, hita at binti hanggang sa mga paa, parang pakpak na balat. Papalapit na siya sa akin at pababa na ang lipad. Dilat na dilat ang mga mata niya at namumuti. Yung bibig niya galaw ng galaw. Napasigaw ako at tumakbo pabalik sa bahay ni na lola. Narinig ko yung boses ng babaeng lumilipad, parang matandang umuungol. Hindi ko makakalimutan dahil noong lumingon ako ay malapit na siya sa akin. Parang 2 dipa na lang at maaabot na niya ako. Pero mabagal pa rin yung lipad niya. Tinawag ko na si lolo. Sigaw ako ng sigaw. Noong natatanawan ko na yung bahay ay nakita kong lumabas si lola at nakita rin niya yung babaeng lumilipad dahil napasigaw rin siya. Lumabas din si lolo at isa kong tito. Pinagbabato nila yung humahabol sa akin. Pati yung aso nila noon tahol ng tahol. Tumakbo sa akin si lolo at kinarga ko. Sabay takbo pabalik sa bahay. Dahil karga ko ni lolo ay nakita ko na nakasunod pa rin sa amin yung babae, pero pataas na yung lipad niya. Binabato siya ni na lola habang nagbibigkas ng berso ng Biblia. Pataas ng pataas yung lipad noong babae hanggang sa halos hindi na namin siya nakita. Iyak ako ng iyak noon at nanginginig ang buong katawan sa sobrang takot. Nag-text si tito kina nanay na naroon daw ako kila lola. Sabi naman ni nanay ay alam daw nila na kina lola ako pupunta dahil wala naman daw akong alam na puntahan. Pero noong sinabi ni na lola na hinabol ako ng aswang ay tsaka sila sumugod sa bahay. Napagalitan pa rin ako syempre, pero alalang-alala sila sa akin. Habulin ba naman ako ng aswang? Mula noon ay lagi nang mas marami ang pili ko kaysa sa mga kapatid ko. Baka raw kasi maglayas na naman ako at habulin ng aswang.
Hello po Sir Neb at sa lahat ng mga nakikinig, lalo na yung mga taga Bicol Region at lalong-lalo na sa mga lokal ng Sorsogon. Ang ganda po riyan sa inyo. Balak ko ulit pumunta ngayong November para sa mga butanding. Pero sana butanding na lang talaga yung ma-encounter ko at wala ng mga aswangan. Pasensya na sa mga oragon, pero may aswang pala riyan sa inyo. Personal kasi naming naranasan nang magawi kami diyan sa Dansol. Dumayo lang talaga kami ng mga kabarkada ko sa Sorsogon para mag whale watching. Yung tinuluyan naming bahay ay medyo liblib yung location. Kukunti at magkakalayo yung mga bahay. Tapos mapuno at masukal yung mga damo. As in maiisip mo talaga na normal pa ba to? Hindi kaya i-ambush kami nung driver? Mga ganoong eksena. Kasi nakakatakot talaga yung paligid. At kung may siraulo talaga na gagawa ng kalukuhan, ay pwedeng pwede. Pero mabuti na lang nga at mababait naman yung mga tao roon. Friendly sila. Pero may nakapagsabi rin sa amin na huwag masyadong makipag-friendly at lalong huwag din maging suplado. Dahil baka makursunadahan kami at lasunin. Parang yung pambebetsin dito sa atin sa Maynila, yung sinisiksik ang betsin sa kuko. Tapos isasawsaw sa inumin mo. Fast forward, nakarating na kami sa bahay na tutuluyan namin. Konkreto siya, pero may ilang parts na kahoy kaya presko. Nagpahinga muna kami, tapos the next day na lang daw yung mga butanding. Kinabukasan nga, sa wakas nakita rin namin yung dinayo namin. Grabe, sobrang ganda at laki nila. Nakakapangilabot yung experience. Anyways, pagkatapos naming makipag face to face sa mga butanding, ay bumalik na rin kami sa accommodation. Pero namalengke muna kami ng mga iluluto para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan ay nagkukwentuhan na lang kami ng mga kabarkada ko. Nang biglang tumayo yung dalawang babae para mag-CR. Yung CR pa naman doon sa bahay na yon ay nasa labas. So sinamahan ko sila dahil madilim nga. Nasa labas lang ako at naghihintay sa kanila nang may marinig akong kumaluskos sa bandang kaliwa. Pagkita ko, may aso at pusa na nag-aaway. Umusog lang ako ng konti kasi baka makagat o makalmot ako. Nagrarambol talaga sila at nag-aangilan. Pero napansin ko na rin na parang iba yung ungol nila. Parang ang lalim, tsaka pareho silang malaki at pareho ding kulay itim. Usog ako ng usog kasi medyo kabado na ako. Natutunugan ko na hindi sila normal. Tapos tsaka lumabas ng CR yung mga kasama ko. Paglabas nila, sabay pang huminto sa pag-aaway yung aso at pusa. Tumayo silang dalawa at nakatingin sa amin. Medyo maliwanag yun dun sa parte ng aso at pusa kasi malapit sila doon sa poste ng ilaw. Ang napansin namin ay yung mga mata ng aso at pusa. Hindi sila panghayop. Para silang tao kung tumitig. Natigilan itong dalawang babae kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanila at sinabihan sila na mauna nang pumasok at huwag silang tatakbo. Kaso isang hakbang pa lang ang nagagawa ng isa kong kaibigan ay humakbang din yung aso at pusa palapit sa amin. Nagtakbuhan na kami. Nagmamadali na kaming pumasok sa bahay at binagsak pasara yung pinto. Dinig pa namin na binabangga nila yung pinto. Tapos nag-aangilan na naman sila sa labas. Nilapitan kami ng may-ari ng bahay at pinaakyat na kami. Huwag na lang daw naming papansinin yung nasa labas. Tapos may kasama siyang dalawang lalaki na kumuha ng itak at lumabas sa harap ng pinto. Narinig na lang namin na may nagtatakbuhan na. Humingi ng pasensya yung may bahay sa amin at pinaakyat na uli kami sa taas. Sorry siya ng sorry. Dati naman daw ay walang mga ganoon sa lugar nila. Malamang daw na mga dayo yon sa kanila. Pero ginagawa naman daw nila ang lahat para hindi makapanakit ang mga yon. Siyempre yung yon na tinutukoy niya ay mga aswang. Balita nga raw sa kanila na may mangilan-ngilan na nakakakita o nakakaramdam ng tungkol sa mga aswang. Pero mabuti na lang at wala pang nasasaktan sa mga yon. Sir Neb sobrang bait nung may bahay at napaka maasikaso. Kaya nakakakonsensya kung magagalit kami sa kanya.
Kasi in the first place naman, hindi naman nila kasalanan kung may aswang na dumarayo sa kanila. Pero isang bagay lang ang sinisiguro ko, ang ganda ng mga butanding at hindi ako mapipigilan ng mga aswang na bumalik ng Sorsogon para makita uli ang mga whale shark. Kwento ito ng aking tiya noong kabataan niya. Naganap daw ito sa isang liblib na baryo sa Bicol, kung saan nakatira ang pamilya ng pangalawa niyang asawa. Si Tia Mina ay yung tinatawag na mananalo o yung babae na nabubiyuda kagad dahil sa nunal niya sa may ilong, yung parte kung saan dinadaluyan ng luha. Kapag daw may ganoon ng isang babae ay parating mamamatay ang mapapangasawa niya. At base raw sa nangyari sa unang asawa ng tiya ay masasabi niyang totoo yun. Hindi ko na inabutan ng unang asawa niya na si Tio Moroy. 3 taon lang daw silang nagsama dahil namatay ito habang nagtatrabaho sa bukid. Nasaksak ng karit na tumalsik. Makaraan ng 5 taon ay nakilala naman ni tiya si Tio Marshall. Siya yung Bicolano na naging dahilan kung bakit tumira sa Bicol si tiya. Ayos naman daw yung pagsasama nila noong narito pa sila sa Bataan. Pero noong lumipat sa Bicol para ipakilala si tiya sa pamilya ng tiyo, ay tsaka sila nahirapan. Ayaw kasi ng pamilya ni Tio Marshall kay Tia Mina dahil sa nunal nito sa daluyan ng luha. Baka raw mapaaga ang kamatayan ni Tio Marshall dahil doon. Hindi naging madali ang paninirahan ni Tia Mina kina Tio Marshall. Ilang na ilang daw siya dahil Bicolano ang usapan ng mga magulang at kapatid ni Tio at hindi niya alam kung ano o sino ang topic. Parang sinasadya ng mga yon para hindi siya makasali sa usapan. Kapag nagtanong siya ay sasagot lang ang mga yon pero hindi na palalawigin pa ang usapan. Kaya hindi na lang din siya nagsasalita. Halata naman daw kasi na hindi siya welcome. Nagkukulong na lang daw siya sa kwarto o kaya ay naglilinis ng bakuran. Nangyari ang kinatatakutan ng pamilya ni Tio Marshall nang naaksidente siya isang araw na papauwi galing sa trabaho. Ilang araw siyang naospital kaya binabantayan siya ni tiya. Galit na galit daw sa kanya yung mga magulang ni Tio at literal na siyang sinaktan ng biyenan niyang babae. Pinagsasampal siya at sinabihang malas. Para matigil na lang ang pang-aaway sa kanya ay sa ospital na lang siya nanatili. Doon ay kinukumbinsi niya si Tio na bumukod na sila ng bahay dahil hindi na niya makaya na kasama ang pamilya nito. Isang araw ay sumama na ang pakiramdam ni tiya. Suka raw siya ng suka at masakit ang lahat ng parte ng katawan. Para siyang tinutusok sa mga kasukasuan at na-confine na rin sa parehong ospital kung saan naroon si Tio. Walang bumibisita sa kanya maliban kay Tio na naka-wheelchair pa. Ni hindi man lang siya madalhan ng damit ng mga kapatid ni Tio. Doon niya raw naramdaman na talagang nag-iisa siya. May isang nurse daw na nakapansin sa kalagayan niya at sinabi nito na hindi doktor ang kailangan niya, kundi albularyo. Wala naman kasing makitang problema sa katawan niya, pero hinang-hina siya at maraming dinadaing. Lumabas na raw siya at magpahinga sa bahay para doon bisitahin ng albularyo. Sir Neb, nilunok niya ang lahat ng kahihiyan at nakiusap si tiya doon sa nurse na kung maaari ay makituloy sa bahay ng mga ito dahil wala siyang bahay na mauuwian. Iyak na raw siya ng iyak at kinuwento rito ang nararanasan niya. Naawa naman sa kanya yung nurse kaya pumayag ito. Ito rin ang humanap ng magaling na albularyo para sa kanya. Ang sabi ng albularyo ay nilason siya. Dinadaw-daw ang juice na pinapainom sa kanya para pasakitan. Mabuting araw at ganoon lang ang ginawa sa kanya dahil pwede pala niyang ikamatay yon o kaya ay gawin siyang aswang. Tinanong siya ng albularyo kung saan ba siya nagpupunta at nakikiinom ng juice. Wala raw siyang ibang maisip na pwedeng gumawa noon kundi ang pamilya ni Tio Marshall. Sa tulong noong albularyo ay napagaling ang tiya gamit ang pagkarami-raming dahon, mga langis at bunga. Ilang buwan ang nagdaan bago siya tuluyang napagaling.
Nang mga panahong yon ay doon siya nakikituloy sa bahay noong nurse. Binibisita raw siya ni Tio Marcial at kinukumbinsi na umuwi na sa bahay ng mga ito. Pero ayaw na niya, either bumukod sila ng bahay o maghiwalay sila. Ayaw bumukod ni Tio Marcial, kaya nakipaghiwalay na lang ang tiya. Pero parati pa rin siya nitong sinusuyo at binibisita sa bahay noong nurse. Dinadalhan pa raw siya ng pagkain pero hindi niya ginagalaw. Kahit gaano kasarap pa yon ay tinatapon daw nila. Umuwi ng Bataan ang tiya nang hindi nagpapaalam kay Tio Marcial. Galit na galit si Lolo sa pamilya nito. Balak pa nga raw sanang ipabarang yung mga yon, pero kumontra na ang tiya. Bahala na raw ang Panginoon sa kanila. Yung nurse na tumulong kay tiya ay naging matalik niyang kaibigan at hanggang ngayon ay nakakausap pa rin niya. Naibalita raw noon sa kanya na nasunog ang bahay ni na Tio Marcial at namatay yung biyenan niyang babae. Ilang taon nang nagdaan ay nagulungan naman ng truck yung panganay na anak nito na babae at namatay din. Sa palagay daw ni Tia Mina ay yun na ang parusa ng Diyos para sa ginawa ng pamilya ni Tio Marcial sa kanya. Si Tia Mina naman ay nakapangasawa uli at nagkaroon ng 3 anak. 30 years na silang kasal ni Tio Chris at okay naman ang pagsasama nila. Kahit papano naging maayos naman ang takbo ng buhay ni Tia Mina. Hindi ako kundi yung kasama ko sa trabaho ang naka-experience nitong ikukwento ko. Ako nga pala si Dang at yung kaibigan ko naman ay itago nyo sa pangalang LA. Bago nagsimula ang COVID ay mga ahente kami ng sari-saring supplements na binebenta namin ng bahay-bahay. Siguro nakakita na kayo ng isa sa mga katulad ko. Yung grupo-grupo na palakad-lakad sa isang bayan tapos may dalang malalaking bag at nag-aalok sa mga may bahay. Medyo mahirap pero pwede na kaysa wala. Isa pa ay nakakabiyahe ako kung saan saang probinsya kaya ayos din. Isa sa mga pang-area namin ay nakarating kami sa Sipokot sa Bicol. May inupahan kaming bahay roon sa loob ng 2 buwan. Sama-sama kami sa bahay kaya para kaming mga housemates ni Big Brother. Yung si LA naiwan yung pamilya niya sa Batangas kaya lagi niyang ka-video call yung misis niya lalo na tuwing gabi. Kapag magpapahinga na kami, walang palya yon sa gabi-gabi. Lagi siyang nasa sulok lang at kausap ang pamilya niya habang kami ay nanonood ng kung ano-anong pelikula o nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Isang gabi, may problema yata ang Globe kaya hindi siya makakonekta ng tawag sa asawa niya. Lumabas si LA para maghanap ng signal. Sabi lang niya wag namin ilalak yung pinto para hindi na siya kakatok kapag pumasok. Hinayaan na lang namin siya. Siguro wala pang 1 oras, bumalik din siya. Akala namin hindi siya nakahanap ng signal o tapos na siyang makipag-usap sa asawa niya. Kaso yung itsura niya, para siyang may nakitang nakakatakot tapos hinihingal pa. Nung tanungin namin, may nakita raw siyang aswang pero hindi siya sigurado. Naalala niya na wala yung cellphone niya at na-realize niya na hindi na niya hawak yon. Nabitawan niya raw yata. Samahan daw namin siya na hanapin yon. E di syempre nagpulasan kami. Nakarating kami sa part noong lugar na medyo hindi pa namin nararating. Pero malapit lang naman din sa inuupahan namin. Tinawagan ng isa sa amin ang cellphone ni LA at nakita agad yon nang magring at umilaw. Sabay tinuro sa amin ni LA yung isang bahay na elevated. Kahoy siya pero may 2nd floor. Tapos mataas yung pagkakagawa. At yung silong ay walang laman. Doon daw niya nakita yung tao na nakakapit sa sahig ng bahay mula sa silong. Dinescribe pa niya na parang aso raw na pabaliktad dahil sa sahig nga ng itaas nakakapit. Nakita lang daw niya dahil sa mga liwanag sa siwang ng sahig. Akala nga raw niya ay tao lang na naninilip. Pero nung titigan daw niyang mabuti ay nakita niyang mahaba ang uso. At parang nagmamantika ang katawan. Doon na raw siya nagtatakbo at nakalimutan na yung cellphone niya. Sabi ng isa naming kasama ay sabihin daw namin sa may-ari ng bahay ang nakita ni LA para ma-warningan sila. E di ginawa nga namin.
Noong nagtao po kami, sumilip muna sa bintana yung padre de pamilya at tinanong kung ano ang kailangan namin. Pansin agad namin na may hawak siyang parang latigo. Medyo nag-alangan kami kaya sinabi na lang namin kung ano ang pakay namin kahit nasa labas pa kami. Sinabi ni LA yung nakita niya, tapos ay sabi nung Manong saglit lang daw at bababa siya. Sir Neb, pagbukas niya ng pinto ay kasunod niya yung isang babae na buntis. Nagkatinginan na lang kaming magkakasama na parang sinasabi namin na kaya naman pala. Ang sabi noong Manong ay naramdaman din nga raw nila na may aswang sa paligid dahil hindi mapakali yung anak niyang buntis. Kaya nga raw niya hawak yung buntot ng pagi ay dahil hinahagupit niya sa hangin. Akala raw nila ay nasa bubungan. Yun daw pala ay nasa silong dahil nakita pala ni LA. May sinabi in Bicolano yung nagpakilalang Aling Silvia, yung asawa ni Manong Felipe na tatay nung buntis. Tinranslate ni Manong Felipe sa amin na bukas daw ay uumpisahan ng sarahan yung silong para hindi na mapuntahan ng aswang. Hindi na namin alam kung anong nangyari dahil hindi na rin kami nagtagal sa Bicol. Hindi na rin namin binisita uli si Manong Felipe. Si LA naman, ilang gabi rin naming ginigising dahil ungol ng ungol habang natutulog. Napapanaginipan daw kasi niya yung aswang. Bago kami tuluyang umalis ng Sipokot, ay nagpatawas muna sa albularyo si LA dahil may nakapagsabi na baka masundan siya sa kanila noong aswang. Buti naman at safe naman si LA. Yun nga lang, pagtama ng pandemic ay pare-pareho kaming nawalan ng trabaho. Magandang gabi po mga kapasta at syempre sa iyo po Sir Nebkero. Tawagin niyo po akong Romar. May karanasan ako tungkol sa aswang na gusto ko sanang ibahagi. Nangyari ito bandang 2001, panahon na buntis pa lang yung asawa ko. Umuwi kami roon sa kanila para makilala rin ako ng angkan nila. Medyo kilala ang pamilya niya dahil politiko sa Bicol, kaya hindi ko na lang babanggitin kung sino. Itago na lang natin sa pangalang Jane ng misis ko at ang pamilya niya, kunwari tawagin nating mga Ardiente. Pero Sir Neb, mababait yung pamilya ni Jane kumpara sa mga Ardiente. Ginamit ko lang na alias kasi politiko rin. Medyo nakakahiya nga kasi feeling ko alangan ako kay Jane. Pero hindi naman issue sa pamilya niya yung status ko dahil tinanggap pa rin nila ako. Bali ang nangyari lang, may nangursunada yata sa akin noong bagong dating kami. May second floor yung bahay ni na Jane at syempre pa doon kami sa kwarto niya nagstay. Namamahay yata ako kaya hindi ako makatulog noong una hanggang ikatlong gabi ko sa kanila. Sa ikatlong gabi ko, habang nagsi-CR ako ay napatingala ako sa maliit na bintana ng banyo. Napakurap ako kasi may nakita akong ulo na nakabaliktad. Pakiramdam ko noon tumalbog yung puso ko dahil sa gulat. Para siyang nakasilip sa bintana pero nakabaliktad. Nawala din naman kaagad. Basta nakita ko yung mga mata at noo niya. Lalo akong hindi nakatulog dahil sa takot. Naisip ko kaagad na aswang yun kasi nga buntis si Jane. Kaso dahil ilang araw na nga akong hindi makatulog ng maayos, naisip ko na baka nag-hallucinate lang ako. Hindi ko tuloy masabi kay Jane dahil baka matakot siya at makasama pa sa pinagbubuntis niya. Nang linggo ring yon ay nagkasakit na ako. Nag-collapse ako habang nakikipagkwentuhan sa kabarkada ni Jane dahil sa sobrang hilo. Antok na talaga ako pero hirap na hirap akong makatulog. Dadalhin na sana ako sa ospital. Pero yung isa nilang maid, tinignan yung mga hinliliit ko at pinagpantay. Yung usual na nakikita natin na pinagtatapat ang dalawang hinliliit para malaman kung naeengkanto ang isang tao. Sabi ni Manang, inaaswang daw ako. Ako naman ay medyo nagtaka kasi parang baliktad. Bakit ako ang aaswangin? Hindi naman ako yung buntis. Baka ako si Jane ang inaaswang. Hindi raw. Ako raw talaga dahil bagong mukha ako sa kanila. Sunod na nangyari,
Kinabukasan may lalaking bugbog sarado na inuwi yung tiyuhin ni Jane na politiko. Basta meron siyang mataas na posisyon sa Bicol. Kinabahan agad ako kasi baka makakita ako ng live na pagpatay. Naisip ko yon, Sir Neb, kasi di ba ganun sa mga teleserye? Kabado agad ako kaya naisip kong umakyat na lang kami ni Jane sa kwarto niya at wag nang makialam. Kaso tinawag ako ng tiyuhin niya at pinalapit. Sir Neb, para akong masusuka sa kaba. Hindi ko alam kung anong iisipin pero naiiyak na ako nun. Paglapit ko, yung isang bodyguard ng tito ni Jane, dinakot sa buhok yung lalaking magana ang muka at pinaharap sa akin. Sabi ng tito ni Jane, mag-sorry daw sa akin yung lalaki at alisin kung ano man yung ginawa sa akin. Nalito ako pero bigla na lang umiyak yung lalaki. Pinagdikit pa niya yung mga palad niya na parang nagdarasal. Tapos humingi siya ng sorry. Curious lang naman daw siya kung sino ang bisita ng parents ni Jane. Wala raw siyang masamang intensyon ni hindi nga raw niya tinitignan si Jane kahit nabuntis dahil kilala nga niya ang pamilya. Patawarin ko na raw siya at hindi na siya uulit. Maawa raw ako kasi may pamilya siya. Medyo nawala na yung kaba ko nun pero napalitan naman ng lito. Ano ka kung sinasabi ng lalaki? Yung tito ni Jane ang nagpaliwanag na kilalang aswang daw sa kanila ang pamilya ng lalaking yon. Ito raw ang nang-aaswang sa akin. Sabihin ko lang daw kung ano ang gusto kong mangyari doon sa lalaki. Nanlamig yung ulo ko sa tono ng pananalita ng tito ni Jane. Lalo na noong lalong umiyak at nagmakaawa yung lalaki. E di syempre, kahit aswang pa yun, ayoko namang may mapahamak ng dahil lang sa akin. Hindi naman ako namatay. Nagkasakit lang pero hindi naman ako nadisgrasya ng malala. Sabi ko, pauwiin na lang nila at okay na ang lahat. Wala na akong problema. Basta hindi na ako guguluhin noong lalaki. Nangako siya ng paulit-ulit. Tapos kita mo talaga yung takot sa mukha niya. Yung isang bodyguard parang nadismaya pa dahil nga pakakawalan yung lalaki. Tinapik pa ako sa balikat ng tito ni Jane. Huwag daw akong mabahala habang naroon ako sa teritoryo nila. Kahit daw maglakad ako ng hubad ay walang gagalaw sa akin. Ngumiti lang ako, Sir Neb, at nagpasalamat. Pero kinakabahan pa rin ako ng mga oras na yon. Sir Neb, naloka ako sa pamilya ni Jane. Kahit aswang suko sa kanila. Gumaling nga ako at nakatulog na ng maayos pagkatapos noon. Kinuwento ko na rin kay Jane yung tungkol sa nakita ko nga sa bintana ng banyo. Dapat daw ay matagal ko nang sinabi para nagawan agad ng paraan. Ang tindi, Sir Neb, ganun kalakas ang angkan ni Jane. Sa totoo lang, hindi ko masabing malinis sila. Pero napakabait nila sa akin at talagang pamilya kong ituring. Siguro yung mga hindi talaga gumagawa ng maganda ang nakakatikim ng masamang side nila. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Jeng Navarrosa Deirit. Kahapon dapat ang greet kaso hindi tayo nakapag-upload. Habol na lang po. Belated happy birthday ulit kay Ma'am Jeng Navarrosa Deirit. Anyways, yan lang po ang episode natin sa araw nito mga kapasta. Muli po, ako po si Nebgero. Magandang gabi po sa inyong lahat.